Hindi nakatuon ka sa mga pulong, Lord God. Salamat sa mga pagsabot. Salamat, Lord God, sa mga opinion sa pagsasakan namin, Pinoon. Inilandag o magadugang kamong kahibalo, Lord God. Lord, salamat kayo sa mong kaayo sa tibok semana. Salamat, Pinoon, sa tanan. Lord God, wato sa gabi sa laymahin sa buong panibawon. Giyahin ang iyong palagi spirito magkuman ka na. Salamat sa iyong kabuhaton. Ikaw ang umulian sa talong himayan sa mga Jesus. Amen. Okay, balik tayo lingkod. Akong gihangyo ang mga youth na musulod na. Murag daghagtag bakante nga lingkuran. Sister Mayer na hindi lakaw. No? Mingaw man. Murag daghay wala. So ato i-welcome ang presence sa Ginoo ni ani-ani nga dapit. Palakpakan nato ang Dios. Hallelujah. Iya pipikan ng imong tapad. Salamat Brad, salamat sis ni Akakaron. Oh, simpata sa Ginoo. Ina. Ating worship ang Ginoo. Oh, naon. Atong i-welcome, no? Ako din sita lang. Sita diri. Si Marman sa balay. Okay, thank you, Mar. It's a pelan pag-o. At welcome silang Jimay and family, no? We miss you for how many Sundays. Salamat sa Ginoo. So, return call ato nangadto ni napaterbon niya ato ang tayo. Sa balay narinig dito sa Talakugon. Nito kay mong damgoy pa-interpret ko kapapasal. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Apa ba lain? Bisita? Wala. Okay. Natin pahibalo kay nga naman karong sunod Domingo sa sunod Sunday. August 2. Isay, i-show sa ito sa ibalik sa'yo. Okay. August 2, mo na lang atong Sunday nga each one will bring one. Kada usa magdala og amigo, higala, parinti baron o unsa igsuon ng mga patluon yun, ng mga pinahanglan na ikailas Ginoo, no? We are talking of evangelism. So next Sunday magdala taog atong bisita. Amen ba? Oh, each one will bring one. Then sayo-sayo ta diri. Kita may magdala. Dapat 8:30 kasi sumod kita sa ato sa school. So Domingo. Everyone, tayo, mananila ko ibutang ang right hand sa lughan. Na, akong isaan, na, sige, sunod mo sa ako, akong isaan. Nasunod Domingo, o sayong yun ko, alas 8:30, sugod na ang simba. Okay ha? Saan ninyo na sa inyong self o katumangan sa Ginoo? Sunod Domingo ha, magsayo, pati kami, no? Pati ang pastor, family, dapat sayo. Ha? Kay aron, hindot ang panibahon ng sayo. Okay. Next Sunday, mauna lang ato ang Evangelism Sunday. Pinasahi na siya kay natin mga bisita. Okay? Dahil ako na ma-assign ng mga ushers. Silin na dito sa akong listahan, ushers. Pag dahil mag-usher, karong Sunday din ha? Mag-welcome sa mga bisita na to. Okay? And then, ako gihangin si Sister Ika, mag-ready, pag may mga uban WM, mag-ready ta coffee corner na ito din ha, na kape, na biscuits, na candies na ito din ha, para sa ito mga business coming Sunday. Okay? Mag-ready ta din ha. Dapat sa palupa, iplasan na ito na din ha, sa lusahon. Ang taga WM, with Ika, atong kuhaan, atong panudlanan, panayanan. Kape, tayo water dispenser kasi natin din ha. Tayo water na ay katin sa nakabili mo ay paper cups and everything. Mga kabataan dito na to nasa church dito sa Payagparan. Solid ang dali sa sunod. Okay? Nai in charge sa mga kabataan dito sa gawa. Sister Justin, ikaw manage sa itong mga teachers mo take charge dito. Sa Sunday school, okay,
So naiduha dito ang mag-in-charge, puli-puli na. Okay? Then, ang mga MM, kung kinsa to na yung mga extra na chairs, plastic chairs like this, dalhon na to din sa bado sa hapon. Aron maputas ka kay, expect na kay, each one will bring one. Tagulang to, okay? So kung kinsa to na yung mga extra sa balay, dalhon na to na para malingkuran sa atong mga bisita. O, dili lang sa second Sunday na mag-santa sila, magkalawal. O, second Sunday na taginamon tayo mga bisita. Okay lang, Pastor? Okay. Ito lang yung puspon na lang. So, lang Sunday school that day, na tayo schedule, anak. No? For the month of August, no? Nanapod tayo mga schedule sa ang mag-usher karong Lunes, karong next Sunday, Sister Linday Mandin, Sir Alex. Sayo mag-is, brother. Kanang mga ushers mo, sayo diri. Ha? Sayo. Okay. Okay, sa pailain makasayo mo, tabang og usher mas indot. Then, ang service leader, marang, ako dahil hapon. Kaya ako rin mag-service school. Then, ang scripture reading, Sister Justin Casta. Sister Justin, ikaw scripture reading and opening prayer. Dayon, ang in charge sa tithes and offerings, Sister Chalice. Then, message yung Pastor June. Okay. Ako kaya pero service ko lang ni Pastor or service leader lang lang. Sister Gaga, siguro service leader. Next Sunday, kaya ako mamang service ko. Ikaw service leader, okay na. Sige, ito ang change na. Okay? Sa pa, schedule na to. Kasi praise and worship team next, leader next Sunday. Sister Rika. That's Sunday na. Kung pwede, bigata na nga daw sa atong mga awit anak para makasabot ato mga bisita. Okay? Special na lang para sa karamihan Sunday. Okay? Ano naman siguro to? Sama sa normal hapon na ito nga panimbangon ng mga itabo. Gusto na ko nga, ang inyong bisita, you will sit beside you, kamo ang mo usher, no? Kamo ang mo usher sa atong mga bisita. Kamo ang mugay nila. No? Okay, salamat sa Ginoo. Ay, ato po din i-welcome, no? Si Sister Eunice. Karana diri, ug ang iyang boyfriend, no? Sa tingalan ba na sa kalimot ko? Brother Roy. Dito. Moraga. Welcome, Brother Roy Moraga, no? Boyfriend yun. Salamat sa Ginoo. Okay, napunta yung mga kaning pahibalo with our WM. By the way, nakalimutan ko ba? Karong Friday. Saan natin karong Friday? 29? Yeah. Mag-fellowship tayo sa among sa Libertad, sa among balay, WM, kung naay magkuyog nga MM, mas nindot, karong libot dito ka sa balay, alas 6, no? Friday. 31. Okay, sige. Ato sa balay. Tanan WM o ang MM kung gusto ninyo ma-join, welcome gihapon mo dito para bibo. O ginamang diskutan natong pag-meeting sa July 18 at sa mga officer kayo. Mag-WM daw na ko mga ba? Ang MM po daw, po daw mga WM. Ano man kita kay Kopol man. I-recap lang ako noon, anak na ako naman nila so last Sunday, wala kang good umamte. Ang among giisgutan sa agenda dito sa atong July 18 meeting sa mga officers sa WM. Number 1 is ang atong kaning WM convention. This is convention. Ang venue diri sa Butuan, sa Libertad. Ila Pastor Big nga church sa Libertad. Dayon, kung na October 28 to 30. Butong sa lang nga mga adlaw. Basta 28 ang enta sa 30. Pangandaman na ito na, dahil, narabay tima-tima na, kay by district na sila ka ng mga attire. Ang ato na kwanta sa Easter. So, Queen and Sister, first day rapod, kanang opening salvo ba? Murag, mga attire ko na something Queen ka. Pwede mag-crown or anything nga basta queen, ang imong kanang uban, lahi ng po nila
nga mga kuan, napod sila ka ng roof, napod sila. Basta anything nga kanang naa sa characteristic sa Bible. So, anong salita Easter ang ato? Dayon, gisgutan po ng WN funds kay mag-remit man kay sites, wala pa naka-remit kay wala mong tanang practice nga. Naitay sites every quarterly man to remit dito sa kuan, sa seksyon. Dayon, ang gisgutan, nana sa monthly, weekly dues ta or funds kaya nagbutang ko. Para makatigong ta sa WA funds na to, para po kung naitay nga manang, para mga ito at mga para sana, mga convention, yan ay mga baguhan nga wala pa sila. Dili kaya able tanan nga na kwarta, na-funds, so pwede kita magsasabi. Gusto mo ba, pero wala ka-register sa ilang kuhan, makakuha ka. Dahil kuhaan po nato na siya sites. Ilista lang nato per kuhan para mayroon nato pila ito i-remit sa seksyon. Dili na lang tamang Diyos kay namang ganitabo daw sa Line Church nga nang weekly Diyos sila tapos na kanang galing wala din kaya din ganing nga makahatag. Maulaw siya ba nga kada linggo wala siya nahatag. Di na yun masimba maulaw. So fans na kaya na lang takay. Nara sa tong heart kung pila ito ihatag no? Para sa kalipay na sa Ginoo. Dahil lastly, sa ID, na ano na dahil ID, ayaw lang mo katingalan anong proximity ng tanan ng pareha na tanan ng atong address diri proximity kaya ang i-address ani is sa atong church di ay Bride of Jesus kay natingalan sila ano man niya ang kuha na di man mo ang address so dili tanan ta sa atong i-address sa atong church. Ang uban ani wala na duhatan katong time nga pakatawag ka ng form wala hagdan ng form mo to pwede pa tamo pass ingon lang mo sa ako na atong i-pass dito sa Pastora Bigpig. 100 out, 50 naman yan. Nakalimot ko something. 100 yata o maganda na 100 para bayad. So, itong wala diri, ato niyapas. So, last month, ang t-shirt, wala man ta nagkuha ng t-shirt kay marang giling gusto si Mandina kay close siya gang daw. Pwede ra pud ta nga dili mo makabil sa t-shirt. Basta kaya to, Easter ta sa first night sa Malay. Palagpakan ang tatambay na Diyos. Hallelujah. Salamat Sir Gaga, no? Kaya nag-meeting man tayo sila itong miyaging kuan sa Saturday. Karong Sunday po din, nakalimot kong mention na prepare ka din ha. And then, salamat sa Ginoo kay atong Biyernes sa gabi, naka-join mi sa Gideon's Pastors Recognition sa Grand Palace Hotel. Itagaan ta, nangayon may ditong Bibles, no? Nakakuha ni upat ka karton nga Bible, no? So, timing sa atong Evangelism Sunday, ato ning ipanghatag sa atong inimbitar. Kana kung willing sila mo dawat sa pulong sa Ginoo, no? So, next Sunday na natay ready nga mga Bibles nga atong ihatag sa atong mga invited one. So, sama sa mga late karon, akong pahibalo mag-utrohon. Next Sunday, August 2, will be our Evangelism Sunday, no? Magdalata. Each one will bring one. Magdalata atong mga igsoon nga badlongon. Dalhon nato dili para makadungog sa tulong sa Ginoo. Mga parintis, lingan nga gusto ninyo nga ma-sharean sa pulong sa Ginoo. Dalha diri karon Domingo, no? Para special na siya nga Sunday para nila. Dili para nato, kundi para sa atong mga inimbitar. Mag-prepare ta para sa ila. Okay ba mo anak? No, nanatay mga Bibles nga ready para nila. So, kita mo follow up sa ila, kita mo guide sa ila. Okay? Sige. So, this morning, we'd like to welcome also Ferrer family. Salamat sa inyo, Brother Alex, no? Cha-cha, Sister Bibi, no? Si Jane. Salamat sa Ginoo. Ni amo nakikjoin. Everyone, let's all stand. Atong i-welcome ang matagusa. Atong lamanumon taman sa atong malamano. Atong awiton, tong awit na nag-ikon. Nalipay kog dako kay ni Aka. Hallelujah. Buka
Sister Ika. Praise God, pabilin ta sa pagtindog. Atong ihanda mga kaugalingan sa atay kaduha kanindang. Praise the Lord. Welcome everyone. It is so good to be together in the presence of the Lord. Let's lay down our circumstances, our obstructions this past week, and give God a full attention by lifting our voices in praises. The song, Ay Buti-Buti Mo, Panginoon. Praise God.
Abyan nyo yung mga Biblia sa Salmo 103. Atong sa pagpasa. Dahil ang Ginoo o akong kalan, ang tibuok kong pagkatao, nagdahil sa balaan niyang ngalan. Dahil ang Ginoo o kalan ko, o ayaw kalinti ang iyang maluluyon. Ipasayon niya ang tanan kong mga sala. Giayon niya ang tanan kong mga balatian. Giluwas ko niya gikan sa lubnganan o gipanalanginan ako sa iyang gugma o kaluoy. Gibuhong niya ako sa mga maayong buhat, maayong butang, aron magpabilin akong batanon o kusgan sama sa amina. Hallelujah. Naghukom ang Ginoo dapit sa mga ginalaw-daog o gihatagan niya silang hustisya. Gitug-ana niya si Moses sa iyang mga laraw o nakita niya katawhan sa Israel ang iyang mga buhat. Maluluyon o mahigbaon ang Ginoo, dili daling masuko o puno sa gugmang walay paglubad. Dili siya magsigig pangasaba, dili mulungkad ang iyang kasuko hangtod sa kahangturan. Dili kita niya silutan sumala sa angay kanato. Dili kita niya panilan sumala sa atong mga sala o kalapasan. Sama sa kahabog sa langit, ibabaw sa yuta, mauusab kadako ang iyang gugma. Kanila nga may kahadlok o pagtahod kanila. Sama sa gilayon, sa sidlakan, gikan sa kasagpan. Sa kasagpan, mauusap ang gilayon sa iyang pagwagtang niya sa atong mga sala. Hallelujah. Sama nga maluluyon, ang usap kamahan, ngadto sa iyang mga anak. Maluluyon usap ang Ginoo sa nila nga nagpasidungog kaniya. Nasayod siya diin kita gikan o nahibalo siya na kita gikan sa abo. Ang ginabuhi sa tao sama sa balili. Mutubo siya o mulumpang ngalan na ihataas sa bulat. O niya hoypon kini sa hangin o kipatpat. O kunya mahanaw sa dayon. Apan ang gugma sa Ginoo kanila nga nagpasidungog kaniya. Mutunhay hangtod sa kahangturan. Mulungtad ang iyang kaayo sa kanang kaliwatan. Kanila nga nagtuman sa kasabutan o nagbuhat sa iyang mga sugo. Ipahiluna sa Ginoo ang iyang tanan dito sa langit. Naghari siya sa tanan. Dahil ninyo ang Ginoo o patalimhoki ang iyang mga pulong. Kamong mga anghel nga kusgan o gamhanan o nagtuman sa iyang mga sugo. Dahil ninyo ang Ginoo, kamong iyang panon, kamong iyang mga sulugod nga nagtuman sa iyang kabubuton. Dahil ninyo ang Ginoo. Dahil niya, kamong tanang binuhat niya, niya sa tanang dapit sa iyang ginharian. Dahil ang Ginoo kalag ko. Hallelujah. Let us pray. Father God, salamat Ginoo, kapagtakong Ginoo. Sa iyong gugma, sa nagpustagan na mo, Ginoo, wala din pinatupan o gahan. Hallelujah. Salamat o Diyos, ikaw ang Ginoo, nakahilom-lom ka na mo. Lagi sa mga pulo ang magtipasan ng kapagtakon, Lord. Salamat sa iyong pinuksan kasi kalan ka na mo, Ginoo, nga bisan kami magkasasana, O God. Iyong pasinati ka na mo, iyong gugma, Ginoo, wala yung kondisyon, O God. Salamat din ka sa kapagtakon, O God, na din kami, Ginoo, naghibusan. Iha sa pagsimbat, alimos, sa Espiritus ka matur, Lord. Salamat, ikaw ang Diyos na ihapon karon o sa mulabot. Salamat, O God, na bisan pagyunin kapagtakon, Ginoo. Salamat sa mong gugmat, kaluoy, yung question na nagpapasinati ka na mo. Sumutang adlaw, God, hallelujah. You stay fast, God, never stasis, Lord, every morning, O God, hallelujah. Bago mo kaluoy sa mata ko sa kanamo, hangtong panahon na, O God. Salamat, Lord. At natin mo nga punong Ginoo, among nabakit ng kapuntanon, Ginoo, nga tigay
di ka ito Ginoo mo, labay kawa mo Diyos, ang mga kasing-kasing lugar. Na ikaw pero nagkapahinong ka na mo, Ginoo. Ikaw ang Diyos sa dihapon talog sundamot, Lord. Wala ikaw, Ginoo, ikaw ang Diyos sa dihapon na din, Ginoo, nagkapasaylo ka na mo. Despite sa masala kami na pasalamat ng galing ikaw, nagawak ka sa nagsala, Ginoo. Pinagis yung mga yung gawa tayo sa cross sa Kalbaryo. Hallelujah, Lord. Salamat sa paling kabuntagon. Kapag kami sa ang makalimpahon ka. Salamat, Lord. Ikaw, Ginoo, magkapagluwala ka na mo, Ginoo. Ang ikaw, Lord, ang Espiritu, Ginoo, nga diin, magkapagluwala ka na mo yung kabuntagon mo, God. Hallelujah. Ang mga Lord, salamat sa daugan, Ginoo, pinaalis kong ngalan mo, God. Madaugan kami, Lord, sa malod sa kanan, Ginoo, ganyan ni Lord. Salamat sa texture, kaya nagkalumin. Sa ilo kami, Ginoo. Tanan ang kalapasan din. Salamat sa kaputan. Tanan gugmat, tanan kadaugan, sa kaputan din tayo, Lord, mo, gimay, pasidunggan, sa kaputan din, in the name of Jesus. Amen. Praise God! May buntag pag-usab-igsoon! Amen! Kanito, makita usab no? Another Sunday to celebrate God's goodness. It's just not Sunday, but it is a day igsuon nga i-remember nato ang goodness of God. Kinsay mohong sa kayo sa Ginoo! Pasiti ka, hallelujah! God is good! All the time! Hallelujah! In John 15:15, Jesus elevates the status of His followers. Are we His followers? Amen. So we elevate the ating status from servants to friends. So we are no longer servants. We are friends of God. Hallelujah. And because a servant does not know his master's business, instead I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made to you. Now igsoon, because we believe that Jesus died on the cross and He rose from the dead, we are now friends of God. Hallelujah! Amen! Because ito kayo igsoon, pagkawin kayo. Kita ang higos sa Ginoo. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Magsige sa umahan ko. We declare, we are proud na friends sa Ginoo again. Amen! Hallelujah! Yes, God! Woo! You are mine, that you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking about me? I love me. So you are my yes, you are my food. Yes, God, love to hear you, Lord. Love to hear me. When I call, is it true, God? Is it true that you are thinking of me? I love you, love me. It's a bad day. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. You hold me. We say I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. You hold me well. Oh my. You are mine as you are mindful of me, that you hear me, God, that you hear me when I call.
Salamat kayo, Ginoo. Salamat, Ginoo Jesus. Salamat, salamat. Lord, kinita na duwa ng among mga anak. Duwa na, Lord, ang isulti sa among mga kasing-kasing. Because all of this, Lord, amo Ginoo ang gibuhat for you. And I want you to be happy, Lord. Salamat at salamat, Ginoo. Sa bakaw sa tagalan ng gusto na pagpasin mong palakpakan ng buhay ka, Diyos. Ang atong Panginoon. Hallelujah! Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Sa bakaw sa God is good. All the time. All the time. God is good. Hallelujah. His mercy endureth forever. The Lord is being so good. He's being so faithful sa tanan nato aspect sa atong mga kinabuhi. Kung unsa ang ato ang mga yamumo sa iyaha sa matag ampo nato. Sometimes mingon ang Ginoo nga yes, but sometimes mingon ang Ginoo kanang no nga i-answer sa Ginoo sa imong nga di ang para sa offering time is offering time. Ako ihangin si God, si God, dito tayo ay Praise God. Yan ang punta sa life part no, ang pagsimba sa tunggoy nga Diyos, pinagi sa itong kalapian ng bahin. So atong ulitan na itong mga sa kapapirin. Amahan ng langit na mo, sa kawalan, amo ka lang matang muling tayo sa pinagsakit. Salamat Father God sa tanang bibigyan kayo di saling ka na mo kung sa mga pangita, ikan sa negosyo, sa trabaho. Tanang Father God, salamat sa proteksyon. Salamat sa problema na ikadadlaw, God. Na Father God, ang mga ng mga tayo sa offering, gawin ka lang sa buwan sa mga labatong dirista. Yung tapos God. Pinagis ang ngalan ng Ginoong Isus. Amen. Atong mawito lang, atong team song na hatag. Kapag pinagalo sa kapatan, sa ipanatulog, makahalan, kung akong kaibig, kung akong kaibig,
Amen. Sa katapusang bahin, sa atong pagpanimbahon, ato na pong saluron ang mga pulong sa Ginoo nga pagadalhon sa atong Pastor John Abalos Jr. Atong palakpakan ng Pilipinas. Hallelujah. Itong palagpakan ng usapang Diyos. No? Marami din kay hindi pa kayong Ginoo na himuan na og negosyo ang hangin. So, kada lagi butang na di man negosyo sa isip. No? Doon na ay mga oxygen. No? Di man na ang hangin. No? Basta ng tubig. Negosyo na. No? Tingnan ko sa Facebook nga, Lord, libutan himo ni dagat, Lord. Libutan ko kayo. Nanay pulta. No? Nanay pulta. Sa nasa kapato. So, 20, 100, hindi sa kumayo sa itawag o ibang atuan. Salamat sa Diyos, nagbisa niya na nakapakasimbang niya punta. No? So, nitandaan, ko maglangan. Ang atong patukuranan sa mensahe, makita sa Santos Video ni San Juan. No? John chapter 4. Okay. Sa ikabahin sa Biblia na mawni ina uyukan ganong niya ta karon, no? This is the very reason why we are here. Ganong niya ta dinhi aron atong simbahon ang Dios, no? Para gawin ang hisgot, ang pagsimba sa Dios, dili lang kay buhat ta simbahan, no? Aron pagsimba, dili na mo ang ingon sa Biblia, so mo nang atong tanaw na Biblia, ay Biblia na ang tanang instruction by Tumon. Everything we do, na sa Biblia. sa John 4, chapter 4, no? Reading from verse 23, na versikulo. Juan 14, Adam 4, 23 o 24. Itong basahon ni, sa kini ka versikulo, versikulo nga higayon ka na ito, by Tumon sa pagsimba sa Diyos. 23, naging apan ang takna palingabot o karon mauna na ang tinuod ng mga pagsisimba magasimba sa amahan diha sa Espiritu o kamatuoran. Kay kini ang ipangita sa amahan nga mooy na managsimba kaniya ang Dios Espiritu o ang magasimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa Espiritu o kamatuoran. Okay, so ang Diyos magapanalangin sa pulong na itong ibasa. Nag-aapot among lingit ko ng silimbahon na Diyos. Ang imong pulong ibasa sa mga lagad sa mga kakakakatiwa na mga kini ang katapuranan sa mensahe. Nabangin kami Ginoo nga wasabtan na mong ihagi ikaw walang espiritu nga may author sa Biblia nga ikaw Ginoo magapanulti ka na mo pinagi sa mga lagad. Utangi o mga pulong ang iyang dila na aron siya magapanulti sumala Ginoo sa imong ipalito kaniya aron masabtan sa imong mga anak Ginoo ang kamaturan may tungod sa imong mensahe. Salamat doon ang mensahe alang kanana o gawas sa matag-usa sa balong Ginoo nga mao ang napay sa kinabuhi mao ang imong pulong. Salamat dihugi ako sa nagdalungga labi na Ginoo ang imong halagad karon nagabaga dala o mag-impart sa imong pulong sa imong katawhan. Dalaygon ka, ikaw ang among maghumalig nga di makita karon. Thank you for your presence. In Jesus' name. Amen. Okay. So, ang atong mensahe karon, that through worship, ang tinuod ng pagsimba. Okay, no? Ang tinuod ng pagsimba. Now, what it means to truly worship God? Unsa magay kanang itawag og kamatuan o kinatibukan sa pagsimba sa Dios. Sa ibasa, nag-isgot ang Biblia, nga mismo no nga ini babayhana doon na siya murag lima no ug dito sila nakita ni Jesus sa usa ka well no unya
Dili ito makita na nagkita sila, gihingan siya sa Dios nga ni Kristo nga taga-upuli. Ang hantod nga, ang ilang pagstorya, bingon nga, kamo nagasimba o inyong lugar, no? Paano yung siso, but now is coming, now is here, will the true worshipers, okay, will the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. Okay, so the true worshiper will worship the Father in spirit and truth. No? Salamat sa Diyos. Now, karon, ato makita makisulat, daghang tayo Kristo niya pan di na ito isasamanan. No? Now, worship is one of the most important things we can do as believers. Mao gini ang pinaka-importanteng butang natong mga anak sa Ginoo nga mo atong buhaton, no? Nato makita makiksunan, but there is a difference between worshiping God and being a true worshiper of God. Lahi adunay kalainan sa tawag og kalainan sa kanang nagasimba o being a true worshiper. Kaya dili tanan nagasimba true worshiper. Hindi talaga mga worshippers. Katong dito ni sa Galpals gahapon, usa ka drug addict na nahimong pastor, yarihab siya, no? Gahapon nga nahimong siyang pastor kay dito sa rehab sa Cebu, wa kay laing buhat ito kay wa man kay TV wa tanan. So gitong tagaan sila sa Gideons o Biblia. Samtang kuno nga sa isang basa Biblia, wa ko ilaan nila ligaw Biblia, no? So yung pa niya hatong nahimo sa pastor, no? Ay narihab na yun siya, no? At ang ganyan siya, mas ganahan ko magpastor sa bilangguan sa rehab, nga naman, ang tao dito matinong dito ng simbahan, na nagsimbahan, nag-gulit ng cellphone, gawas-gawas, dili tinuod ka magsimba, dito ko na wala, no? Ars to the Bible yun, di wala sa ilang ligaw. Okay, no? So, kita naghamat ang ligaw. No? So, ako makita nga, sa pagsimba, we can sing without worshiping. We can raise our hands, really through worshiping God. No? So, we can lift our hands without surrendering to God. No? Di ba ka nang ulit yung hands na? Nagpasabot na surrender. Di ba ang pulis nyo? Oy, taas ang kamot. So, taas ang kamot, na surrender. Nagpapula sa pag-awit, itaas ang kamot, surrender, tas Ginoo. Pero, dili mo pasabot ka, ipataas atong kamot, atong gisurrender atong kabaligon. Still, sometimes, kita pa'y magbubuo atong kinamuhi. Diba? Doon na ino, ayaw ni Bogota, ayaw ni Kauna, ayaw ni Mona, tanan. Pero, di kita kabuot. Di kabuot ang Ginoo sa ito, kaya kita'y magbuot. No? We can attend church without drawing near God. No. Baka pagsimbahan, pero, dili kita doon sa Ginoo. Tingnan nyo ba? Tradisyon na pab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 
Pagkakatang ko ito, o tayo sa pero wala ginagawa din na rin kasi kasi. Kaya hindi aas galing ko na intuition. Diba? Muna, daghan sa mga tao, mas importante nila ang kwarta kaysa mag-alagad sa Ginoo. Mas importante nila ang ilang trabaho kaysa mag-alagad sa Ginoo. Muna nga, ato makita ng sunan, that's not a true worship. Ganda si Kristo nakita, ang Diyos nakita ang true worshiper. God is seeking a true worshiper. No? Jesus, the Father is seeking true worshippers. No, si Jesus, ang ako amahan, nakita mga tao, nagtugod na nagsimba sa Diyos. This means, God is the merely visit now, so, dilibot ko sabot ka ang Diyos, interested, no? Apan, mga makita, no, ako balikon, God is not merely interested in our songs, our instruments, sa kamayon ta itik sa gitara, o sa keyboard, o sa drum, no? Our instruments, our programs, or our outward expression, but God is looking at the heartbeat of our worship. Ang natong kanta kaya ko ang beat, sa nasa kanta. Hawak ko ang beat. Alright. So, ang gusto sa Diyos, hawak ng true worship sa Ginoo. Amen. True worship is the with your phone.
Ha? Yung taas tong gamot. Ang inom mo na kayo, ang nasab ka mo. Doon. Tinagod ka nagsimba. True worship is not only activity we perform, it is a life so now, usay kinaihan. What is true worship? True worship begins with knowing God. Sihan nahibalo siya, kadang pagsukod kita, pag ilang uunsa o kiti sa Diyos. Muna ka, John 4, ingon din ni Kristo, you worship what you don't know. No? Ay giingnan ng babae, you worship what you do not know. Diba? Sa una, sunod na naman. Sunod lang ka. Diba? Oo. Sa diyan, sa mga simasanta, pirminti lang, kakanta nga nang itawag ko sa kakanta. Wato ta simbahan, makita ko, ano na, kapulong. Pitong kapulong. Ang umanin na mati, ito mas kalugay, makapunan. Kung nagdala mo nung, magdaputas kalbaryo, nagpasan, kaya cross kay sakit ang lumot, gumpi mo man, labi lang sa kapulong, gumpi mo, bumalik sa kapulong, hanggang mamumunta alas 4, wala pa lang man. Alam, ipanglaay ng mataw, ang worship lang na. For the sake na lang na naamta na mati sa pitong kapulong. Muna ang pitong kapulong, balik-balik, wala, ayun pa absurd sa tao. Wala kita rin at magbalik-balik sa pitong kapulong. Kay ako naman, kikinabuhi ang ato kapulong. Amen! Alright. We cannot truly worship God if we do not know Him. Ha? Di man yung ikaw ang apusin sa tao kung wala ka kaisaya. Kaya hindi mo asawa ka ron, ganun hindi mo lagi pamunuwi ang asawa. Nakita siya, ilang kayo sa iyang personal, na hulang baik, hindi sa iyang pinayahan. Ha? Oo. Hindi masasasaw yung mga babae. Kugihan. Unya, kadang maluluyong. Ihataro. Di ba? Di ba? Pero kamay naghay mga gwapa, naging pagsugot nilang mga pangit. Tingnan naman, wala nagtanaw sa iyang kagwapo, kundi ang iyang kinaiya. Mauna akong Diyos. You begin worshiping God, sa lihang imong mawaan o kitsa o unsa ang Diyos. We cannot only worship God if we do not know Him. You should know Him. The more you know God, the more we understand why He deserves our worship. Kadihang imong mahibawaan yun nga kung sa ang Diyos o kinsa na siya, the more kaniin ikaw, mo simba niya. Pero kung wala yun ka sa Diyos, kung kinsa siya, murag kung naanay problema, murag wa kay Diyos. Pero lagi mo lang niya, ito na beginning was the word to January 1. And the word was with God. Kaya ang Biblia niya ay pulong sa Diyos. Kung Diyos ni siya, muna ka, you will begin knowing Him by reading your Bible. Diba? So, the more I read, the more we the more we serve our worship. Now, we worship God because ako siyang gisimba tungkol kay unang rason, He is our Creator. Siya ang naghimo nimo. Siya hinungdan nga na tao ka. Siya hinungdan nga na nabuhin ka sa guang ka sa imong inahan. Diba? Kung matigin mo sa psychology, kalagkan sa strong skill, nga diin o ato sa umalis sa babae, pero out of millions of sin, isa na yun ang nabuhi. Ikaw na, ako na. Why? Because He is our Creator. Psalms 103, 101 verse 3, nagpahinumdum ka na to, nga naingon siya na nagbibagi, nagpahinumdum ka na to that He made us. Siya naghimo ka na to. No? Dili ang inyong inahan o ang inaamahan, kundi ang Diyos na maoy naghatag o kinabuhi nimo. Breath of life. Kaya natong ginhawa, higi ka na sa Diyos.
o pinakita ato siya masiba. Not only that He is our Creator, He is our Redeemer. Was no? Pinangalan ka ni Kristo, kaya kita kaya ang may pino mo kisunan mo ng himong kala. Ang resulta sa igas. Kaya nagpuyo sa atong lawas. The soul inhabits in the part of the body. Kung wala ko ito si kasing na puno sa kalalago, puno sa nani, sa unsa, mauna ang imong kinabuhi o kinaiya. Worship. Tato pa ang Ginoo ang mga Panginoon. Not only that, He is Father. Ang Diyos siya ang amahan. Kining amahan makaisunan, dili yun niya, aron masabtan mo sa Biblia, para masabtan nato, yun na Father, na Son, and Holy Spirit. Walay Mother, ha? Walay Mother of God. Mother of Jesus lang na. Kasi Mary, dili God. He is only the Mother of Jesus. Kasi Kristo, duha ang iyang kinayang divine nature o human nature. As a divine nature, wala siya ang inahan. Gigamit lang ang taguang ka ni Maria na magtao siya, kayo niya, nagpakatao. Mawitaw lang nga, sa wak pa nga ninyo si Maria ka Jose, nagbutis na si Maria, o yung nagbiyak, lalakan sa walang Espiritu. Nagpasakot pa kay Sudan, nga walay amahan si Jesus. Apan doon na sa inahan, sa unod. Kaya ang Diyos, wala ba, nabibili ko niya, ang Diyos, walay unod, walay pupok. Pero nagpakatao siya. Iyon ang Biblia, and the Word became flesh. And look as John 1:14. 1:14. Muna makaisunan, nga ang hayag sa atong pagsipat, okay, He is our Father. Now, ang pulong Father makaisunan, siya ang hinungdan sa tanan. Siya ang source sa tanan. The Father of electricity. Kaya sa Father, sinugdan, Sintor, the Father of the airplane. Sinugdan. Una nga, ang hinungdan sa kalibutan, ang Diyos. Ang hinungdan sa tao, ang Diyos. O siya mang hinungdan, siya atong pag-asimbaho sa pinag-anay. Amen, no? So, natutulungan kayo sunan nga mauni, no? Pero, kung natutulungan kayo sunan, unsay mga benepisyo sa tinuod nga sa Diyos. Ha? Unsay mga benepisyo sa ihang ang usa ka tawo nga alagad sa Ginoo, ang benepisyo. Kini ang pagsimba, kini ang gabili, doon ang benepisyo. Tadya pa doon tayo. Doon na tayo makuha kayo sunan. No? In coming to church, in worshiping God, in spiritual, doon na tayo. Ito tinawag ko, tinuod nga madawag ka sa Diyos. Kaya ang Diyos makaksunod, is the word that seek Him. Siya puno ang nagawag sa nangita kaniya sa pinasing-kasing. No? Una nga, salamat ang sa Diyos, kaya ng Diyos. No? Una nga, una yung makaksunod nga, word o ganti, yan itong ay, no? Si Shirley, di ba? Kung nabitaw ng uyag ka, ikaw magiging mong asawa ka sa pinag-anay na ginihiya, kay pinag-anay na ginihiya niya, ikaw mas ako, kay mo bisitang buntag, hantod pa paniyugto, hantod pa hapon, diyan na mamahaw, diyan paniyugto, diyan maniyapon, sincero yun! Di ba?
sincere yun siya. Now, the benefits and rewards of a true worshiper. Ato malikod ang John 23:24. The true worshiper will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such people to worship Him. Ano na ipagika sa Diyos? Ha? Alright. God is looking for true worshipers, not merely people who sing, attend church, lift their hands, or participate in religious activities, but people whose full lives are surrendered to God. Mo nang ipakita sa Diyos. True worship is not performance. It's not a performance. It is a relationship. Huh? It is a relationship palagi pa sa Diyos. It is loving God ang pag-igugma sa Diyos. Not only loving God, honoring Him, pag-honor ko niya, obeying Him, trusting Him, and giving Him first place in our lives. Diba? Ang atong asawa, inyong bana, muna atong first place atong kinabuhi, ikanuhara na siya, ang unang yun ang Diyos. Kaya kung ang Diyos, di ka mag-asawa. Di ka makabala. Diba? Kamu mga asawa, ito ba mga kanayong bana, hinatag na sa Diyos o hinatag sa ugangan? Sa ugangan nito, kana. So, because we worship God merely to receive something, but because God is faithful to bless the life that honor and worship Him in spirit and in truth. What are those? Number one, true worshiper enjoys God's presence. Magpati ang bisang magkanta ang tanang ini susong atong mapilin ka yun. Diba? Sa diha mga natin mga sa school, sensiyo yun, di nga naman atong mabati. Maunay itawag o sa mga reward. Di ato nagasit ba sa Diyos sa kasi enjoy God's presence. Diba? Natay kanta, sa presensya mo may kalipay ako. Pero ang mga nagkataon, mga may kalipay, kaya nagmungkot man. Labi na kayo na ako na natulala ng upan. Mga trabatong ko, sao na lang din. Wala ko pagpangita, kung katilita Domingo na baron, sao na lang yung manungkot na ito, alas 7. So, a true worshiper enjoys God's presence. So, talagang atong i-enjoy ba? Ang presensya sa Diyos, pamilaw ka na makisunan sa akong pamilya, kung kanang magkakaw niya sa pamilya, enjoy yun lang mo ang time. Nakatong isang mo, isang ano mo, taigong-igong na. I-enjoy na mo ang time. Bahal na rin tayo, tagsakit mo, mong sundaan. Anong pagpasin mo, ang into the presence of the Lord, simba to, akong i-enjoy ang ino mo, nagkakibak sa laluda, kaluda, nagrin. Kasadyan kong buwan na, hindi ka pili ng presence of the Lord. Di ka magawas na empty. Di ka magawas na kaya mong alam problema na alang gihapon. Na kaya problema pa sa dyan mong mabati ang proseso sa Diyos. Tigaan ang imong problema na alang gihapon. Pero di ka masugba ni kay ako nabati ang proseso sa Diyos. Diba? So, in your presence, ang Biblia yun, there is fullness of joy. So, thy fullness of joy. One of the greatest reward of worship is the presence of God. Kanalagin na, kung wala ang hingkap sa Diyos, di mo mabati ang presence sa Diyos, uga ang imong kinabuhi, uga pasak inyo. Pero kung naa ang Diyos, bisan unsa kabutan sa mga problema, bisan unsa kadako imong problema, bisan unsa madlumon imong mga anak, imong mga abra, dili kay tamaduon kay na may presensya sa Dios. Hallelujah. Kay ang iyong presensya sa Dios na kasubara na ang Dios kasama. A true worshiper learns to seek God not merely for His blessings but for God Himself. Wala na po simba kay aron na makadawat taong panalangin. Apan, isimba tayo gusto na ito ma-embrace ang presensya sa Diyos. Now, God's presence bring joy. No?
Our circumstances may change, but God's presence gives us a deeper joy that circumstances cannot take away. No? Wala kayo, no? God's presence gives us strength. Ang presensya sa Diyos, magkatag ang puso, nabuhat ang puso kay naghatag problema sa kinabot, kung naan ang presensya sa Diyos, you can stand up. You can walk. Ang imong paglao mabanhaw. Nga naman, God's presence gives peace. Ha? Oh, Isaiah 26 verse 3, nagtulog ka na ito, teaches that God keeps in perfect peace those whose minds are stayed on Him. Nga mo nang nananahan sa Diyos. No? Alright, kanuha, ang reward. A true worshiper experiences God's guidance. Ang noon ka nagsimba, natin kanunay ang giya sa Diyos ng kinabuhi. Mag-apply lang siyang trabaho na ang giya sa Diyos. Unsa may iyang pagabutan na ang giya sa Diyos, magpinyo man siya kung ulit tao dahil siya naagaydan sa Diyos. Unsa may atong buhatong negosyo, taniha kita, tungkol siya naagin ang guidance sa Diyos. Apan po, mga kaisunan, kung ang atong pagsimba, dili yung tinunanay, sayang lang ang atong mga endeavor, kaya naman mga failure nito, kaya naman, wala yan sa ato ang guidance sa Ginoo. Psalms chapter 25 verse 9, ningon niya, He leads the humble in what is right and teaches them His way. Siya nagagiya sa mapinobsanon kung unsay dapat o insakto o nagtulog kaniya sa iyang dalan. Muna yung Biblia, trust the Lord with all your heart and lean not unto thy own understanding. In all your plans, acknowledge Him because He will guide you. Muna ang puno sa Diyos sa Proverbs 23, 5 and 6. So, worship produces humility. And humble people are easier for God to guide. Ang mga tao na mapinabsanon o sinipas Diyos o nga true worshippers sa Ginoo, dali na ang pagbagiya sa Kanya. So, when we place God first, we become more sensitive to His direction. Nakakano, kabut ko nakas Ginoo. So, naidagagin sa Ginoo. O sa ipag Ginoo, gamito ng Ginoo, gamit sa tao, sa kinsa, na ingon ng Biblia, the steps of a good man are ordered by the Lord. Order, diba? God guide us in what way? In making decisions. In choosing the right path, in relationship, in our work, in the ministry, in times of uncertainty na bigyan sa Diyos. Muna ang Proverbs 23, 5 and 6, nagkapinunod ka na ito, nga kitang tanan mo salig sa Diyos, ug atong paybaon siya sa atong plano, na siya magadirigir sa atong mga tikang. A true worshiper does not have to walk through life alone. God directs His steps. Wala ka malinis. Then, tatlong reward. A true worshiper receives God's peace. Bisag unsa pa'y ibang problema. Problema, mahimong katinuyo na problema o guwing ka na problema caused by other people, mga kaigsunan na nimo kamunay ang kalinaw. Dili ka magpanik, dili ka makaranta. Kaya naman na ang atong Diyos. Kaya naman makiguban sa lo, I am with you always. Kaya naman Matthew. Even unto the end of the world. Philippians chapter 4, 6 and 7. Pagkakaroon si San Pablo nagtudlo that when we bring everything to God through prayer and thanksgiving, the peace of God guards our hearts and minds. So itong atong dahon sa ang atong mga problema, mapagkinalang sa Ginoo, dinong sa ingon San Pablo, ang Ginoo maghahatag ka din mong kalinaw sa imong unahon na kasi. So, notice the connection. Prayer plus thanksgiving plus trust
it was God's peace. Importante ko nga, ang usang ka worshiper, may napuon yun. Kayo ba, may true worshiper, ganit po. Wampo lang kung naikinanglan. No? Wampo lang kung problema. Whether you have a problem or you have none, what yun? Apo, sige no. No? A worshiper may still face problems. But problems do not have to control his heart. Dili ko yung kubot, ang problema sa kasi, hindi ka naman, hindi magkaroon ka nga ng Diyos. The storm may be around him, but God can keep peace with him, within him. The true worshiper cannot have peace even when circumstances are not peaceful. Balik ko na, ang tinuod nga magsisimpa sa Diyos can have peace, naging kalinaw, even when circumstances, unsa nga klase ka circumstansya, problema, pagkihangan, naagda mo yung kalinaw. Malugi ang kaon sa maliha, nakakalinaw ka nga naman. Hindi ka na ginawa, God has something better for the worshiper knows where to go when life becomes difficult. Lalo sa dami ng kasas pinamuli, lalo sa kasasagot o kwarto. Sometimes, kumana ko na gusto ko, unang sa nasa, the true worshiper knows where to go when life becomes difficult. Instead of allowing trouble to drive him away from God, trouble drives him closer to God. Acts 16:25. San Pablo, he was beaten, imprisoned, and chained. Yet at midnight, they were praying and singing praise to God. Kanyang ipreso siya. O siya natako, he worship God. Ang tanang kalikalan.
nag-check, nag-bukos siya sa tiil, kasi una, kung piso ka, bubutan yung tiil, ang kamot. Para sigurado yung hindi ka kabuhi, hindi nangatang. Their worship did not prevent the person from existing, but the worship helped them remain strong inside the person. Worship gives us spiritual strength to endure what we cannot immediately change. Wala yung buta yun. Ahambang sa Diyos. Hallelujah. Yung Diyos na lahat ang ibon ko, ang ibon ko na awit ko na ito sa hinay. Katong ano na rin mga tubos, kinabuhi, ano na yung mga problema, ano na yung pagkinahanglan. Ako kang ginawa, ihagin ang hindi, kung ano na kainin sa Ginoo. Ay, bakit ito ito ka? And when naglaro ka sa usapan, release sa unahan. Kaya, at ito ni Ginoo, kung sa kaya ito ngayon siya, only the Lord, and I will give you rest. Hallelujah. 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 Lord, in the name of Jesus, sumalang sa mga pagkinahanglan, ako kinikalan, Ginoo, kay ikaw mga takot. In the name of Jesus, in Jesus' name, hallelujah. Lord, nakita ko, Ginoo, ang ilang pagkinahanglan, nakita ko, Diyos, ang ilang dito hanggang, ikaw ang Diyos, yung nakahimala, the very Lord, sumalang sa nagkikinahanglan, sumalang sa ilang problema, whatever, Lord, ngayon ko ilang ipangayon ka, Lord, ihatag kanila. Diinig siya ba na? Diinig ko na sumalang sa kainin. In the name of Jesus. In the name of Jesus. O God, nakita ko inyong sargat. In the name of Jesus. Salamat ikaw, Diyos, na kamahanan. Nakita niyo mo, Ginoo, ang iyong ano, lagi ko Lord, I pray, right now, according to their needs, according, Lord, to what sa may bilang ibangayon, Ginoo, Lord, iyong ihatan. Sa ngalan ni Jesus, kay Lord, Diyos, na mga itinugdas na natin. In Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Lord, thank you for the life of God, my brother. Salamat, Ginoo, ikaw, Ginoo. Nakita sila kasing-kasing. Nakita sila Ginoo, right now, Lord, I pray. They are not to worship you, Lord, sumala sa iyong Ginoo.
How we know magatago mga kasati. Pag-worship ko, magatago. In Jesus' name, God, grant the desire of your heart. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, Lord, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nakita ko ang ayaw nito. Lord, hindi dalawa maghibok kami lang ko. Sa tingin in Jesus' name, hallelujah. Lord, thank you. God, for God and Alice. Oh God, in the name of Jesus, nakita ito, Ginoo. Kung sa mga Ginoo, ang ilang pagkinahalan sa mga Ginoo, ang ilang Ginoo. Kaya sa Lord, kung nag-amap ko, Ginoo, kalinaw, ito ihatag sa mga ihatag ko kanila, Ginoo, para sa ilang pagkakaroon, Ginoo, sa kahalan, Ginoo, kanina, as pinitibay, it shall receive. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, I pray in Jesus' name. Right now, kung nag-aapo, i-grant na desire. Kung sa mga Ginoo, ang ilang Ginoo right now, sa ngalan ni Jesus na Nazareno, imong ihatag, sa manaling mula na, sa ngalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, in the name of Jesus, salamat Ginoo. Ikaw ang Diyos ka mo madolan. Dahil ito ko Ginoo, ang ilang na ilang na ikasi. Dahil ito ko Diyos I in Jesus name, I declare sa Jesus, imo mo ihatag nila at ilang itinuwas sa kasi. Kaya pagkakakas niya sa may inibuhin, He shall receive in Jesus name. Receive, receive, receive. Hallelujah, Lord, thank you. For the Lord, oh God, nakita niyo Ginoo ang ilang plano, nakita niyo Diyos ang mga kinanglan. Sumala sa Ginoo, sa dahil mo kami sa mga prosesya, sa dahil ako ng simbahan, sa mga paturan, Lord, imong ihatag ang kalinaw, imong ihatag ang guidance, imong ihatag ang malalangin, so Lord, right now, in the name of Jesus, in Jesus' name, ihatag sa nila ito, sa ngalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, we thank you for the life of Buka. Lord, we thank you, Lord. Nakita ko, hindi ko makakasya ka sa kinaling. Oh, open healing sa ngalan ni Jesus. Sinaya Jesus. In the name of Jesus, right now, Lord, I will say, acting in wasan kasing-kasing, Lord, kanina ikaw, pangayon ko sa kunsa, yung ihatag ng mga bilang, krus magpuka! O, panamo, magdawat ko sa Lord, right now, in the name of Jesus, sumala silang pagkakahanglan, Lord, in the name of Jesus, Lord, i-grant desire, i-grant desire, Lord, right now, blessing, Lord, sumala, nalitahan ka, Lord, hallelujah, 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 yes, Lord. Father God, the source of everything, source sa among kinabuhi, source sa among mga pagkaon ng kinahanglan. Kaya yung mga tauhan Ginoo, mga worshipers, sa dihang na kami, worship pa rin mo.
Ibig ang mapagkinangan ay mo ang balantay. Nakita na mo ang matagusan, manahapon po. Sa sila po ato, protection nyo. Your traveling mercy be upon them. As they out from their houses, and go to their work, and anywhere, Lord, kadin sila nagapangita o mga panalangin, Ginoo, Lord, ako nag-ampo, ikaw ang nila. And Lord, in this ampo, sa mga panalangin, ilang kay mo sa Ginoo. Panalangin ang buhat sila makamot, asawan sila po ato, nagaya sila Ginoo o opportunity, mag-open ka Ginoo, mga oportunidad, mga taong yung pagkagalito, din managbuwa pa pangahlan. Ang kailangan po Diyos, manangini ang ilang mga negosyo, manangini ang ilang mga trabaho, i-promote sila, katong nagkinanglan ng trabaho Ginoo, negosyo, ikaw mga giya kanila sa insakto, aming nga negosyo trabaho. Lord, kapag nag-apo, ang mga anak na dito, babalik sila, gabas na ubalik na sa ang balay mga hospital, doon ay batiyon sa lawas, ikaw maghahikap o mag-ayo, kaya ikaw nag-ion, I am the Lord that healeth thee. So right now, Lord, I declare blessing upon blessing to your people. Ang tanang sudanan sa pugas, dili mahundan. Ang tanang sudatiganan sa sudan sa rito, dili mahundan. Ang tanang kita ka, Lord, si mga mo pagsulat, kaya naging ka, I will supply all your needs according to my riches and glory by Christ Jesus. Salamat dito. Kay ikaw ang among shepherd. The Lord is my shepherd. I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Dawa ka among benediction by saying, Amen. God bless. Naginoon ka lang. Baka nito. Hallelujah. God bless. Someday. Okay. Tatanong sa Sunday, ha? Nag-ibay ka na ng Sunday. Dalang tao mga tumatong suon na pasito, o tatay. Ang saya. Okay lang. Okay. Ngayong Sunday, magdalatag na ito mga bisita at mga sol. Kay Sunday.
Yeah.